Magandang araw mga kaibigan at maligayang pagdating sa isa na namang pagkakataon na tayo ay magtagpo dito sa Voice of Impact. Ngayon, tayo ay magpapakilala sa isang inspirasyon sa ating komunidad. Isang leader na naglalayong maging SK chairman kasama ang kanyang kupunan ng dalawang aspiring SK kagawad. Ipinakikilala ko po sa inyo si Edwin Abache na may malinaw na pangarap para sa isang mas magandang barangay kasama ang kanyang grupo, Team Edwin. Hello, televiewers, and right now we have on your screen Edwin Abache, who is running for the SK chairmanship of our Barangay Kaipian. So, hello, Edwin, how are you? Ano po, okay lang po. That's nice to know. So, Edwin, tell us about yourself, who you are, where you are from, and what are your plans? Hello kabataang kaibiganos, I'm Edwin Abache and people used to call me Shaolin as my nickname. So I'm 22 years old. I live in Phase 2, Barangay KPN. So I'm currently in my second year in college, taking Bachelor's in Science in Professional Study in Brigham Young University, Idaho, USA. And at the same time, I am a working student. So I work as a customer service representative at Teleperformance Philippines. So prior to this job, I went to Northern Eastern Mindanao to become a missionary and to teach the gospel in native Filipinos. I see. Thank you very much for that information. Okay, Edwin, so ano ang nagudyok sa inyo na magkandidato para sa posisyon ng SK Chairman at ano ang mga pangunahing layunin at pangarap mo para sa kabataan sa ating barangay kung ikaw ay mananalo? Hello again, kabataang kapianyas. Hindi naging madali ang desisyon ko para tumakbo bilang SK Chairman ng Barangay KPN. Kinakailangan ko na i-consider yung pag-aaral ko, yung trabaho na meron ako. Pero one thing I'm sure, at malaking pagpapasalamat ko sa mga taong naniniwala sa kakayahan ko. Sila yung mga tao, sabi nga nila, kung mahal mo yung ginagawa mo, you have to go for it. At dahil mahal ko yung ginagawa ko, at may mga taong naniniwala sa akin, I decided to run as SK Chairman. Siguro for the others, sabi nila, pader ang binabangga ko. Pero I know to myself that I am capable, that there are a lot of people with me will stay beside me all throughout this journey. Yes. Very beautiful, Edwin. Thank you for that answer. Okay, Edwin, the next question would be, maaari mo bang ilarawan ang mga pangunahing proyekto at mga hakbang na plano na gagawin nyo para sa kabataan sa ating barangay? So katulad po ng sinabi ng kasama ko na si Cristobal George, voter na isa sa mga pangunahing plataforma ng Team Abache o Team Edwin Abache is ang edukasyon. So sinasaklaw nito ay ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon, pantay-pantay na pagtrato. Nangunguna dito at dapat hindi nawawala ang mga person with disabilities. Gayun din ang mga ALF student kasi ako naniniwala na wala sa edad ang pagkakaroon at pagtatagumpay sa buhay. Gayun din, bilang working student, alam ko na lahat tayo may mga pinagdadaan ng financial difficulty sa buhay, lalong-lalo na during the pandemic. Pero one thing na natutunan ko bilang isang working student, that we are capable to earn money habang nag-aaral. Gayun din, we have to become self-reliant. We have to become self-reliant in education and finance. And kaya naglalayon ako na kung ang barangay KPN ay yes to HUC, kailangan ang barangay, ang City of San Jose del Monte ay makapag-produce pa ng maraming trabaho para sa mga kabataan. Yes. Wow, very nice. Thank you, Edwin. Okay, Edwin, so the next question po is, paano nyo balak makipagtulungan at magpatuloy ng pagtutulungan ang mga SK kagawad who are under you, no? Upang masiguro na maayos ang pamamahala at paglilingkod para sa mga kabataan dito sa Barangay Kaipihan. So, kung ako po ipapalari na maging SK Chairman ng Barangay KPN, so bilang isang leader, so hindi lang tayo na magbibigay solusyon sa mga problema ng kabataan, kundi ang isang leader marunong din makinig sa mga hinanaing at mga suggestion ng mga taong nasa paligid niya. Gayon din, ang SK Chairman ay malaki ang saklaw na responsibilidad at sa pamamagitan ng SK Kagawad na may iba't ibang hinahawakan na organisasyon sa pagkakaroon ng open communication, magkakaroon ng suggestion
doon namin mas malalaman kung paano namin masusolusyonan yung mga pangangailangan ng mga kabataan. At gayon din, kailangan namin i-consider ano ba yung mga magiging epekto ng mga plataforma na gusto naming ipanukala sa komunidad. Gayon din, ito ba ay ano ba yung magiging pros and cons ng mga programa na ito. Gayon din, paano ito makakasolusyon sa mga pangunahing problema ng kabataan. Yes, very nice. Very good. Thank you, Edwin. Okay, Edwin, so the next question is, mayroon ka bang karanasan sa pamumuno o iba pang mga aktibidad na nagpapakita ng inyong kakayahan sa larangan ng liderato at pamamahala? Para sa kaalaman ng lahat, hindi naging madali yung journey kung nasaan ako ngayon. Before, nung elementary ako, ay isa lang din akong mediocre students. No, pero dahil sa mga taong naniniwala sa akin, sa aking kakayahan, natuto kong pagkatiwalaan ng aking sarili. Unang naihalal na noong grade 5 ako as public relationship officer. Year followed is naging Supreme Student Government Secretary ako ng KPN Elementary School. When I reached high school, I became a grade 7 representative. I ran with different public offices, classroom officers, and different youth organizations sa KPN National High School. And until now, even sa loob ng simbahan, so I have this responsibility for the young single adult and the youth organization. And at the same time, at the year 2022, we organized our charity foundation that what we call Tindig KPN, na naglalayon na mas lalo pang bigyan ng pansin ang kalidad na edukasyon. Ngayon din, I am a member of Unified Youth of San Joseño, Inangat Kabataang San Joseño. I see. Okay. So you really have the qualities for leadership. Yes. Thank you. Okay, the next question po is, ano ang inyong pananaw hinggil sa papel ng SK sa pagpapalakas ng partisipasyon ng kabataan sa mga desisyon at gawain ng barangay? Sabi nga ng iba, ito na yung panahon para ang mga kabataan ay magkaroon ng sariling organisasyon. Ang kabataan ay may boses. Ito na yung panahon para magkaroon ng boses ang kabataan. So, ang barangay KPN na binubuo ng barangay chairman, gayon din ng mga barangay kagawad, ay may kanya-kanyang responsibilidad. Kung papalarin ako maging SK chairman ng barangay KPN na sumasaklaw sa kabataan, sa sports and youth development, ako ang magiging boses nila sa loob ng barangay. At ano yung mga panukala sa loob ng barangay is mai-rely ko sa mga kabataan ito sa pamamagitan ng youth organization. So, isa sa mga bagay na nakikita ko na magiging solusyon para magkaroon ng youth active citizenship ang mga kabataan dito sa barangay KPN, it has to deal with delegation. Ang barangay kapitan ay sumasaklaw sa buong barangay KPN. Gayon din, ang bawat kagawad niya ay merong iba't ibang pinanghahawakan organisasyon. Bilang aspirant SK chairman, kung papalarin ako maging SK chairman ng barangay KPN, handa akong maging boses ng kabataan. Gayun din, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga youth organization, pagkakaroon ng mga seminars, doon natin mapapakita ang pagsuporta sa boses ng mga kabataan. Mula sa pakikinig sa mga hininaing at mga suggestion nila, dito ko maitataas sa barangay council, ano ba yung mga kailangan ng mga kabataan? Ano ba yung mga dapat natin gawin para mabigyan ng solusyon ang problema na ito. Yes. Okay, now, so Edwin, there is another question. So, paano mo planong itaguyod ang pagsusuri at pananagutan sa pamamahala ng pondo at proseso ng pagdedesisyon sa SK? So, isa sa mga layunin ng Team Edwin Abache ang transparency and quarterly liquidation sa budget ng Sangguniang Kabataan. Dapat ang kabataan alam nila kung saan napupunta ang budget ng kabataan o ng lipunan. Gayon din, at nakikita nila yung produkto ng buwis na ibinibigay ng mga taong bayan para sa kanila. Very nice. Okay, thank you. So it's transparency and
quarterly liquidation. Quarterly liquidation. Okay, so we have another question. So, paano mo mailalarawan ang tamang ugnayan ng SK Chairman at SK Kagawad at ano ang mga katangiang hinahanap mo sa mga kasamahan mo sa liderato ng SK? Bilang SK Chairman ng Barangay Kaypian, gayon din kasama ang aking mga SK Kagawad, meron kaming kanya-kanyang layunin, kanya-kanyang rason kung bakit namin pinili na tumakbo at ipasukin ang politika. At sa pamamagitan ng open communication sa kanila, isa sa magandang katangian ng isang leader ng lipunan is ang taong marunong makinig. Gayon din, kailangan na magkaroon ng open communication ang bawat isa. Hindi pinapakita ang pagkakaroon ng superiority. Dahil SK Chairman ako, dapat ito yung gagawin natin. Hindi. Dapat lahat kinoconsider ano yung makakabuti sa kapakanan ng kabataan. Gayon din, may pagkakaiba kami. Individual. Pero dahil sa pagtitiwala at paniniwala sa kakayahan ng bawat isa, magkakaroon kami ng unity. Sa pamamagitan ng unity, bilang isang leader, dapat hindi lang kami nagbibigay ng problema, kundi nagbibigay kami ng kasagutan mula sa problema ng kabataan. Okay, so we are almost wrapping up. Would you like to tell us or tell our viewers, especially those voters here in Barangay Kaypian, is there a message for them? What you'd like to say to them? Anything you'd like to say? The floor is yours. Salamat po. Ang boto ninyo ay hindi masasayang kung ako ang inyong iboboto ngayong darating na halalan. Bakit ko nasabi? Nahubog na ako ng panahon. Simula elementarya, sekundarya, hanggang naabot ko ang ikalawang baitang ng college. I'm taking Bachelor's in Science in Professional Studies. And marami na akong na-experience sa buhay. At marami na akong natutunan. At sa pamamagitan ng mga life experiences, sa mga life lessons ko, alam ko na malaking maitutulong nito sa lipunan, lalong-lalo na sa sangguniang kabataan ng Barangay Kaypian. Gayon din, isa sa pinaka-highlight ng aking buhay is na nagkaroon ako ng desire to serve on a mission. Just so you know, I became a missionary of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints for 2 years in Northern Eastern Mindanao. Doon ko natutunan yung salitang pakikisama. Kahit saan kadalhin ng lugar, kung marunong kang makisama, may tatanggap at tatanggap sa iyo. Yun din ang piliin maging payak sa lahat ng bagay, maging masaya habang ginagawa mo, kahit nahihirapan ka na. At pagkatapos ng desisyon ko na iyon, na makapag-serve ng mission in Northern Eastern Mindanao in 2021, bumalik ako dito sa Barangay Kaypian para ipagpatuloy ang aking mabuting hangarin. Nag-aral ako habang nagtatrabaho. I want to become self-reliant in terms of education and finance. At alam ko, sa pagkakaroon ng qualities na ito, malaking maitutulong sa pamilya ko. At kung iboboto niyo ako bilang SK Chairman ng Barangay Kaypian, hindi ko lang kayo tutulungan, kundi bago ako matapos ang termino ko bilang SK Chairman, alam kong handa kayo harapin ang buhay. Yung pagkakaroon ng posisyon, saglit lang yan. Pero ang gusto ko na matutunan ninyo na maniwala kayo sa sarili mo. Na merong taong naniniwala at nagtitiwala that you are capable, that you are loved. Yan lamang. Thank you very much, Edwin. That was very inspiring. Thank you very much. Maraming salamat po sa pagsasama niyo sa akin sa Voice of Impact, kung saan narinig natin si Edwin Abache at ang kanyang makabuluhang pangarap para sa ating barangay. Huwag nating kalimutan ang pagtutok at pagkilala sa mga leader na tulad ni Edwin na isang malaking hakbang tungo sa mas makulay, mas maligaya at higit sa lahat mga ngako na kinabukasan ng ating komunidad. Ito po si Judy Bello Fabian nagsasabing salamat sa inyong suporta at abangan ang mga darating pa na inspirasyon at pag-asa sa ating Voice of Impact.